Okay, mga ka-TH, medyo matagal tayong hindi nakapag punta sa mga site kasi medyo na-busy sa paglalakad ng mga dokumento. So kasi kung ikaw ba yan, gusto ko lang i-share sa inyo kung kayo ay mahilig mag-post ng mga products sa online, kagaya sa Facebook, Lazada, TikTok, or Shopee. Lahat ng online seller ay nire-required na ng BIR na kumuha ng Certificate of Registration. Lahat yun kailangan ay mag-comply. Kasi kailangan ng magbuwis lahat ng online seller. So i-share ko lang sa inyo yung step by step na comply ng COR sa BIR or registration ng inyong online business. So remind lang, lahat ay kung anong mga itinitinda nyo, basta yan ay online, kayo ay subject na registered sa BIR. Kasi sa gusto nyo, kapag nasusubaybayan kayo sa mga online activities ninyo, sa online activities natin, ay masusundan kayo ng BIR at itatax mapping yung bahay nyo, yung lugar nyo, kung kayo ba ay sumusunod sa bagong regulations ng gobyerno. So lahat ng lahat ng business online ay required ng magbigay ng dokumento para sa taxation sa BIR. So kailangan magbuwis na rin. Ngayon, pagka kayo ay pupunta sa sa BIR at mag-comply kayo, mag-apply kayo ng Certificate of Registration, pupunta kayo sa sa BIR na nakakasakop sa inyo, kung ano yung RDO. Ako kasi dito sa Quezon City ay RDO 38. So pagpunta mo dun sa BIR, pupunta ka sa information desk, tapos sa gwardiya muna para i-present mo yung valid ID mo, tapos tuturo ka sa information desk, at sa information desk tuturo ka naman sa second step. Sa second step, bibigyan ka nitong ID na itong form na 1901, application for registration. So pipilapan mo yan. Lahat ng informations sa iyo at sa negosyo nga tinataglay mo ay kailangan i-declare mo dito, pati kung ano yung business online mo. Tapos pagka natapos ka na nito, may second step silang ibibigay sa iyo. Pupunta ka sa another window. Pagpunta mo sa another window, i-examine ito nung taga-BIR, titingnan kung walang problema. Pag walang problema, i-receive nila yan. Ayan, may tatak ng receive. So pagka na-receive na nila yan, obligado kang magbayad ng 1,500 para sa 50 booklets of resibo, yung OR. Kasi sa pansamantala, si BIR muna ang magbibigay sa iyo ng gagamitin mong resibo para makapagsimula ka ng magnegosyo online. Tapos i-required ka nila kumuha ng DTI business permit. Ito nakukuha ito, hindi mo kailangan pumunta ng opisina ng DTI. Makukuha mo itong DTI certificate na to for business registration ay sa lang, mag-online ka. Ito, ang kinuha ko lang yung barangay type.
kasi yun ang pinakamura, 200 pesos plus yung doc stamp na 30 pesos. Bali ito ay 230 pesos. Babayaran mo to online kung may GCash ka, at ipapasa ito sa iyo by software. Naka-software to, isi-save mo at ipiprint mo sa pinakamalapit na merong nagpiprint ng mga printer na kayang kumuha ng data galing sa online, sa mga email. I-email mo kasi ito doon sa mga nagpiprint. So kapag meron ka na nitong DTI, una comply ka 1901, tapos na-comply mo na itong DTI at nagbayad ka na ng 1.5, pupunta ka ngayon sa another window na ituturo sa iyo, kasi kanya-kanyang BIR, kanya-kanyang diskarte. Hindi ko alam kung anong diskarte ng BIR sa inyo, pero may guide naman na ibibigay sa inyo, may number na ibibigay para doon sa susunod na window, at doon na maghihintay ka ng ilang oras. Kung kaunti ang tao, mabilis. Ngayon kung marami, ay mag-aaksaya ka talaga ng isang araw. Kasi ako almost one day. Nag-start ako ng 9 ng umaga, tapos ako ng 5:30 ng hapon. Pero sulit naman kasi magkakaroon ka na nitong 2303 na Certificate of Registration for online business sa BIR. So ibig sabihin, ano ka na ng gobyerno, accredited ka na hindi ka na kolorum na nagbi-business online. Ngayon dito naman sa dito nga pala sa pagkuha mo ng ng DTI, kailangan ang pipiliin mong business name mo ay yung walang kapangalan. Kasi ako, ito, Kanjikin Online Shop. So sa online shop, sa online, kung online seller kayo, doon kayo magpipill up sa online. Kiklik nyo lang yung online, tapos yun na, lalabas na kagad yung format ng pangalan ng business ninyo kung wala kayong kapangalan. Ngayon kung meron kapangalan yung business nyo, ay maghahanap kayo ng panibagong pangalan ng online business ninyo. So dito, ito 2303 Certificate of Registration sa BIR. So yan, na-receive na rin yan ng BIR. Ayan, may na yan, may doc stamp. Okay. Pagkatapos mong makuha itong 2303, kasabayan nito, magkakaroon kayo nito na ibig sabihin, yung receipt invoice ninyo sa tuwing may transaction kayo na may bibili sa product ninyo, ay obligado kayong magresibo para makapag percentage ang BIR sa mga ibinibenta natin. At kung sa ka naman, sa platform ka naman ng Shopee or Lazada, pagka i-upload mo na kasi yung documents, ang kailangan nila ay itong 2303. 2303, i-upload mo to, at pagkatapos noon, hihingan ka ng sworn declaration of gross remittances. Para ito kasi sworn of declaration of remittances ay ito yun, ganito yung tsura nun. Annex A, may Annex A yan dyan sa dulo, Annex A. Tapos kukuha ka nito, ito ay downloadable lang to sa online, wala kayong makukuha nito sa BIR or sa City Hall. Pupunta kayo sa website ng BIR at ito, madadownload nyo na to. So pag na-download nyo na ito, ipapiprint nyo sa mga nagpiprint sa lugar ninyo through email, kasi i-email lang ninyo dun sa nagpiprint. Tapos ipiprint na nila. Pag dinownload nyo yan, blanco yan, ikaw na lang mag-fill up. Tapos
Kukuha ka nito, magda-download ka nito, magpapaprint ka ng 3 copy. Pag nakapagpaprint ka na, fill upan mo siya. So pag na-fill upan mo na siya, ay bibili ka ng doc stamp sa BIR. Sa BIR may nabibili nito, 30 pesos isa. So kung 3 ang kinuha mong kopya, 30 pesos, 90 pesos yan. Tapos, paano notaryuhan mo yan? Sa notaryo, sa abogado, kung saan may mga nagnonotary. Pag nanotaryuhan mo na yan, doon mo pa lang yan pwedeng ipa-receive sa BIR. So kapag ka na-receive niya ng BIR, ibig sabihin valid document na ito. Pwede mo na siyang ipasa sa lahat ng online platform na electronics na ginagamit mo. So ang ibig sabihin ng mga online platform, seller ka ng seller merchants ka ng business online electronics marketing. Ibig sabihin noon, ang sample noon ay yung Lazada, Shopee or TikTok. So doon nyo siya kailangan ipasa para yung yung percentage tax na 1% ay pwedeng bumaba pa kapag ka meron kayong ganito. So kapag wala kayong ganito kasi ibig sabihin kumikita kayo ng more than kung nakalagay kasi dito, kung kumikita ka ng more than 500,000 kapag ka wala kayong ganito. Kasi obligado kapag ka gusto nyo mapababa yung tax ninyo, kailangan nyo kumuha nitong na to. Sworn of Declaration of Gross Remittances, Annex A. So ngayon, kapag ka meron ka na yan, wala ka ng pangamba na mag-online business. Pwede ka na mag-upload kahit sa Facebook mo, sa YouTube mo. So kung may may pumunta sa bahay mo na taga BIR, ay hindi ka magkakaroon ng tinatawag na penalty or ipe-penalize ka ng BIR. So isa lang tong friendly reminder sa lahat ng mga nag-online business. Whatever kung ano yung business mong tinitinda online, kung ano yung mga binibenta mo under the sun, kailangan mong comply sa BIR ng registration for online permit registration. So may mga kasunod dyan, yung mga magbabayad ka ng mga buwis, monthly, quarterly or yearly, annual. So meron naman yan mga tinatawag sa Shopee or Lazada na mga online training, gaya sa Lazada University, sa Shopee University. Online yon. May mga link doon na pwede kayong sumama sa pag-meeting para maisa-isa yung pagbabayad ninyo ng buwis kung papaano. So, kung gusto nyong walang maging problema sa ginagawa ninyong pag-online business, ilagay natin sa sa legal, para kung puntahan ka man sa bahay mo ng taga-government or BIR na officer, ita-tax mapping ka, ay hindi ka mangangamba na mape-penalize ka o magkakaroon ka ng penalty, kasi baka ma-penalty ka kasi kung pagka tiningnan yung mga paninda mo at masyadong pwedeng hindi ka nagbabayad ng tamang pagbibigay ng buwis sa government, ikaw ay parang magkakaroon ng kaso sa BIR kahit na online business yung tinitinda mo. So mas mahigpit sila ngayon sa mga online seller. Kasi online seller di ka makakatakas dahil nagpo-post ka online nagpo-post ka kung saan social media at nakikita yung mga paninda mo, hindi ka makakatakas, lalo kung may mukha ka na kagaya ko na ipinapakita yung mukha sa mga ginagawa nating mga products for treasure hunting. So kailangan i-comply talaga yun.
Kasi mahirap kapag ka hindi kayo nag-comply sa government, mas malaki magiging problema natin. Okay, yun lang ang share ko ngayon mga ka-TH. At natapos ko na yung aking mga paglalakad ng dokumento. Sa susunod na mga araw ay pwede na ulit tayong mag-schedule ng area para sa mga pagpunta sa bawat treasure hunting sites, paglulocate, pag-i-scan at pagdidetect. So sa ngayon lang muna yung update ko sa inyo at maraming salamat sa panonood. Sana lahat ng nakapakinig nito ay mag-comply kayo sa BIR para makaiwas kayo sa mga darating na problema tungkol dun sa pagbabayad ng buwis. Okay? Maraming salamat.